manganib ang buhay nito. Tsaka gagawin po nila talaga ang lahat ng makakaya nila nang sa gano'n, ito po ay, hindi matira. Dahil po ako naniniwala mga bossing, ang unang, nakikita ko na posibleng bumanat dito kay Saldico, mga DDS ho, mga kababayan. Mga DDS ho, baka mas madami pang malantad po. 'Di ba? Sabi ni Maria Eliezer Valdez, si Rodante Marcoleta nanganganib na rin sa COMELEC, yung farm to market road, o et cetera, sabi niya. Gusto niya na ba si Marcoleta? No? Gusto niyo na bang umpisahan si Marcoleta, mga bossing? O sige, punta tayo diyan. Kay Meralcoleta, no? Boss Meralco Marcoleta, ikaw na daw yung sunod namin. Asan ba yun? Sandali. Asan yung nakaano? Ito. Ayan na, mga kababayan. Ang dami na pong mga attorney, lawyer na nag-explain po, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, doon sa about sa sose nitong si Marcoleta, mga bossing. Pero wait lang, bago tayo pumunta doon sa sose niya, bago tayo pumunta diyan sa COMELEC, langya ka, Marcoleta, hanggang ngayon, mukhang malapit ka ng matanggal sa pagiging senador. Hanggang ngayon, hindi mo pa din dinidiscuss yung sinabi mo nung kampanya na 2,000 pababa na kuryente ay magiging libre sa mamamayang Pilipino. Hanggang ngayon, wala pa din. Iniisip na talaga namin na binudol mo kami para lang manalo ka. Sinabi mo na 2,000 pababa, libre mo na. Oh, ano nangyari ngayon? Tumataas pa yung kuryente. Nak ng teteng. Sabi dito mga kababayan, COMELEC to issue SCO versus Marcoleta over non-disclosure of 2025 campaign donor. Ito, yung kay Meralcoleta ho, magiging madali yan mga boss. Bakit to? Mismong siya ang umamin do sa Net25 eh. 'Di ba? Meron daw mga donor eh. Iisa-isahin natin ha mga kababayan. Yung SOSE, mga bossing, yun yung kung magkano yung ginasta mo, kung sino yung mga nag-donate ng pera sa'yo, et cetera, et cetera. Talagang ina-itemize ho, mga kababayan, para maiwasan nga naman yung tipo bang, eto, drug lord, magdo-donate sa'yo ng sandamakmak na pera para ikaw ay manalo, para kapag ka ikaw ay panalo na at nakaluklok na sa pagiging senador, siya naman ang poprotektahan mo. Unang-una yun, mga bossing, na dahilan kung bakit merong SOSE. Diba? Ngayon yung kay Marcoleta, mga kababayan, zero. Walang donasyon. Hindi niya inilagay ang mga diskaya. Ay, sorry. Hindi ho hindi, hindi, hindi ko sigurado kung ang mga diskaya kasama doon sa kanyang sa kanyang donor ng pera. Pero ayan sabi kasi ni Elena Garcia, big donor niyan, diskaya, kaya todo protect sa diskaya. Isa din po yan sa iniiwasan. Di po ba, mga kababayan? Ganyan po. Kunyari, kung diskaya nga ang nagbigay sa kanya ng pera para doon sa kanyang kampanya. Biruin mo magkano? 112 million. Samantalang ang lang niya, ang deklara niya lang doon sa kanyang SALN is 51.8, 51 point something million lang. Ikaw ba, uubusin mo yung pera? Sabihin mo na, pagsamahin natin yon 51 o yung 52 million plus yung 112 million. Sabihin mo na merong 160 million si Marcoleta. Uubusin mo yung yung 2/3 niya sa kampanya? Malabo. 'Di ba? Malabo ho, mga kababayan. Ngayon, hindi isinulat ni Marcoleta. Hindi isinulat ni Marcoleta yung mga donor ho, mga bossing. Ngayon, umamin doon sa sa Net25 na meron naman po talaga ako mga donor pero ang pagmamalaki ni Marcoleta, mga bossing, sige nga, sabihin nyo sa akin kung mayroong batas na nagsasabi na dapat ipangalanan ko yung mga donor. Ganon. So, ibig sabihin mga kababayan, pag-amin niya na yung sose niya ay kasinungalingan. So, ngayon, paano po yan, mga bossing? Paano po yan? Ang sabi po ng mga lawyer, magagaling na mga lawyer, mga kababayan, is ang isang hindi nagpasa ng SOSE ay walang karapatan na umupo sa, kumbaga, sa pagiging senador o diyan sa gobyerno.
hindi pwedeng sabihing panalo o hindi pwedeng maging halal ng bayan kapagka hindi ka nagpasa ng SOSE. Ibig sabihin pagka wala kang SOSE. Ngayon, si Marcoleta, meron namang pinasa. Kaya lang, mismo doon sa napanood natin sa Net25, kasinungalingan yung ipinasa niyang SOSE. Ngayon, mga bossing, ano daw ang katumbas ng pagsisinungaling sa SOSE? Ibig sabihin daw po, ang katumbas nito ay parang wala ka ding ipinasang SOSE. At kapag ka ganun daw, hindi ka pwedeng maupo sa gobyerno. Yari! Ngayon, ito na po yung iimbestigahan ng COMELEC. No? The Commission on Election, COMELEC, will direct Senator Rodante Marcoleta to explain the alleged non-disclosure of some election donor in his statement of contribution and expenditure for the 2025 May election poll. Chief George Erwin Garcia said Wednesday. Ng tokwa na yan, ano? Ngayon pa lang napapasarap si Marcoleta sa pagiging senador tapos malapit pang matanggal. May pag-amin ho eh. Di ba, Lorelai DSNR, no one is above the law, kasuhan at ikulong pag guilty. Amen. Biruin mo, umupo July 1. Buong July, August, September, Oktobre, Nobyembre, kung ano ho ito 5 buwan lang o 6 na buwan lang ho ang itatagal ni Marcoleta diyan sa Senado. Hindi ho nila pwedeng sabihin na naipaliwanag ng maigi ni Marcoleta yan. Paano mo ipapaliwanag kung makikita mo yung SOSE niya, 0. Tapos ngayon, ito sinasabi niya may nagdonasyon talaga sa kanya. Di ba? Yari yan, mga bossing. Ang taong bayan magsasalita dyan. Sasabihin nila, natin lahat, umamin na yan . At yung sinulat niya doon 0. Paano ngayon yan? Baka may magsulong pa, no? May mga mag-rally pa na pababain si Marcoleta. Di ba? Para may asan ba dito? Para may venue ng pagpapaliwanag at matingnan ang mga documents, mag-i-issue kami ng show cause order. We will issue a SCO to provide a venue for him to explain and check the documents. Marapat gawin ito para hingan namin siya ng paliwanag. Total naman, ang SALN ay public na . May kopya naman kami ng SOSE Garcia. Naku po, mga kababayan, mag-ready na po kayo doon sa mga sasabihin ng mga DDS na ginigipit ng gobyerno si Marcoleta. Di ba? Ginigipit ng gobyerno si Marcoleta. Yan na ho ang magiging niyan, mga bossing . Yan na ho ang magiging naratibo ng mga DDS . Naku, ayan na, yari na. No? Si Marcoleta ginigipit na kasi pilit na nilalabanan si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan. Dagdag pa dito, Marcoleta previously admitted that he did not declare the contribution he received for the 2025. Paano pa yan? Di ba? Kasi nungalingan na yung sa SOSE. So, ibig sabihin, disqualify na ho ito dapat. No? May election in his SOSE as his donor requested anonymity based on his SOSE. The Solon spent fake news pala yung una natin sinabi, 140 million pala 139.9 million for his campaign in the midterm election, higher than his declared 51.965 na SALN. Siya din nagsabi ng dahilan bakit hindi inailagay. Tingnan namin at nakita na yung amount ng mention na gastos ay yun talaga naman kung saan galing or paano pinanggalingan. Pagka nalaman na yan palang 140 million na yan galing doon sa mga diskaya, nako, lalo ho, mga kababayan, na madidiin si Marcoleta na kaya niya ipinagtatanggol ang mga diskaya ay dahil dito sa contribution sa kanyang kandidatura. Yari. Transparency, INC, transparency. Eto yung bata ninyo si Marcoleta. Sorry mga INC Ito yung bata ninyo. Hindi mo ideklara
sa SOSE yung mga nag-contribute. Ay, ano ang transparency diyan? Sige nga, parang double standard ata, mga bossing, 'di ba?